Hi, Cheng, ano ba ang balak mo? May kiyan ngayon. Nakapaglakas loob na akong maghandog sa'yo. Pakasalan mo ako. Nababaliw ka ba? Sa totoo lang, ikaw ang babaeng pinupuntirya ko. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino mang maglakas ang magpakasal sa'yo ay lantarang kalaban ng Angkansu. Su Hai Cheng, ayoko sa mga pananakot. Malaman mo, kahit magpakasal ako sa pulubi, hindi pa rin kita pakakasalan. Sa katunayan, siya ang gusto kong pakasalan. Kahit laruan lang ito, dapat mong pag-isipang muli. At saka, siya baka ayaw ka ring pakasalan. Pulubi lang naman siya. Huwag kang mag-alala. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Natagpuan talaga kita. Munting tagapagligtas. Sa pagkakataong ito, ako ang sasagip sa'yo. Gusto ko siyang pakasalan. Ano man ang mangyari, pakakasalan ko siya. Patayin ninyo ang gagong ito. Walang hiyayang pulubing yan. Habulin siya. Aray. Tara na. 100,000 piso ang presyo. Gagawin mo ba? Para saan? Nagbebenta ako ng serbisyo ko. Hindi ang sarili ko. Nag-iisip ka ng masyado. Ang ibig kong sabihin, gawin kitang manugang ng pamilyang Shu. Bibigyan kita ng 100,000. Tatanggalin ang kontrata pagkalipas ng taon. 1 taon. Hindi ba sapat yun? Ayun na, dadagdagan ko ng 100,000 pa. Hindi. Sapat na. Sapat na ang 100,000. Kasundo. Sa loob ng taon, mapapasuko kita sa akin. Kasama talaga ni Shoemake yan, yung gagong yon. Nagpakasal na sila. Ginoo, totoo talaga. Wala yatang kapangyarihan yung lalaki. Kung hindi, hindi. Tayo dapat magmadali. Ipaalam sa pamilyang Shu. Sa proyektong ito, babawiin ng pamilyang Su ang pondo. Shoemake yan, ating makikita ang kahihinatnan. Ngayon, ako ang pagmamakaawa mo. Ma, huwag mag-alala. Naipag-utos ko na. Upang si Meikian ay tanggapin si Su Shou. Kung hindi, paalisin siya. Kapag napakasal na si Meikian sa Su, tingnan natin ang mga chismoso, chismis. Delikado ito, delikado. Nabalitaan kong pinsan tinanggihan mo si Ginoong Su at nagpakasal sa iba. Ano? Lola, nandito na kami. Meikian, ikaw nag-uwi ka talaga ng lalaki? Anong kikiyaw? Ito ang napangasawa ng angka natin. Kasal na kami. Pinagpalaki mo ang mabuting anak. Tinungisan mo ang pangalan ng Shu, lubusan. Lola, huwag kang masyadong magalit. Baka masaktan ka lang. Siguro may sariling desisyon si ate. Anong kaisipan? Paano ko ito ipapaliwanag sa pamilya Shu, sa ating mga ninuno? Kuya, binabawi ng pamilya Su ang investimento. Wakas na ito. Tapos na ang proyekto ng pamilya Shu. Walang hiyang bata ka. Magpakumbaba ka sa pamilya Su at pumayag sa kasal kay Binibining Su. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo ang mangyayari. Bakit ka ganito? Tingnan mo ang nanay ko. Meikian, ang bagay na ito nagkamali ka talaga. Wala rin sa panig mo si tatay. Ito ang kasal ay seryosong usapin. Paano mo ito binabalewala? Ang kasal ko ay hindi kasangkapan para sa alyansa. Hindi ba't binabawasan nito ang halaga? Ang lalaking ito ay aking pinili ng sarili. Tatay, anong nangyayari sa'yo? Kahit galit ka, huwag mo siyang idamay. Ako ang pumilit sa kanya. Sige na. Oo, gusto mo siyang pakasalan. Mabis, sagutin mo ito. Paano ang mga proyekto ng kumpanya? Kung wala ang pamilya Su, ang buong pamilyang Shu ay mapupunta sa wakas. Ako ang mananagot nito. Magpanagot ka? Anong ipanganganak mo? Sabi ko ako ang bahala.
At gagawin ko talaga kahit walang pamilya, so kakayanin kong tapusin ang proyekto basta magawa ko lang. Huwag na kayong makialam. Hala, naiinis ako. Nandyan ang kama mo. Ikaw na ang gumawa. Hindi pwede. Ay nako. Hoy, tulungan mo akong tignan. Ang proyekto ng pamilyang Shu, ano ba talaga ang problema? Ang mga problemang ito dahil sa mga kargamento ng pamilyang Shu na naipit. Ano? Pinipigilan niyo ang kargamento ng pamilyang Shu, pera lang ang habol namin. Magpresyo ka na, ibibigay ko na sa inyo. Ang laki ng offer. Kilala ang pamilyang Shu kaya hindi kami madamot. Di ko inasahan. Na si Miss Shu pala ang lalakas ng loob makipagnegosasyon. Hanga ako sa'yo. Pero para maging totoo, ang usapang ito hindi pera ang problema. Huwag kang tanga. Anong ibig mong sabihin? Miss Shu, naalala mo ba? May nasagasaan ka bang tao? Taga-Suhai Cheng ka sa Sininaypal sa Liewa. Matalino. Narating na natin ito sa usapan. Huwag niyo kaming sisihin. Wala kayong awa, no? Huwag kayong lalapit! Kung hindi, ipapakita ko sa inyo ang kamatayan. Hahaha. Gusto ko tong babaeng ito. Pero sa totoo lang, wala kang alam sa mundo ng krimen. Bilisan niyo, gapusin si Miss Shu. Ihatid kay Young Master Su. Tingnan natin kayong lahat. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Saan galing tong palaboy na to? Nagpapakabayani para iligtas ang dilag. Ang laban na ito hindi patas. Sino nag-uusap ng patas sa mundo? Takot ka na ba? Gusto mo one-on-one? Paano yan posible? Ang ibig kong sabihin, hindi patas sa iyo. Tumayo kayong lahat. Dalhin ng ligtas ang mga kalakal sa bodega ng pamilyang Shu. Ang mga taong ito ipapasa ko sa iyo. Bigyan natin ng sariling lasa ang Suhai Cheng. Opo. Tapos na, sino ba talaga ang nasaktan ko? Paano ako nakabalik? Kasama ito ng War God. Sila ang nagdala sa iyo. Ang War God. Hindi ba't sinabi nakabalik na ang maalamat na War God? Siguro, tumutulong ang War God sa nangangailangan. Wala na bang pag-asa ang proyekto? Huwag mag-alala na ayos na ang problema. Paano naayos? Plano ito ng pamilyang Su. Ngayon sunog ang mga bodega ng pamilyang Su. Abala silang lahat. Ang mga kalakal ng pamilyang Shu nasa bodega na nila ngayon. Pero, Maikian, paano mo naayos ang problema ng kumpanya? Gusto raw kitang makita ni Lola. Personal kanyang pupurihin. Meikian, magaling ang ginawa mo. Maaari na tayong hindi na mag-alala sa pamilyang Su. Narinig kong malaki ang naitulong mo ngayon. Maging personal mong bodyguard si Meikian ngayon. Sige, Lola. Ano yung nagawa kong karapat-dapat sa papuri ni Lola? Gagawan kitang paraang babaan ang tingin sa'yo. Ang galing talaga ni Meikian. At yung hampas lupang asawa niya. Yung maruruming pulubi na yon, noong huling nagnakaw siya ng gamit ko, hindi pa ako nakakaganti sa kanya. Mukhang ngayon, ako na mismo ang haharap sa kanya. Anong balak mong gawin tungkol dyan? Ang Kyoto Business Association ay magsisimula na. Basta't magpakita siya. Chu Feng.
Subukan natin. Namimili ka na naman ng damit. Sobra-sobra na ang damit ko. Makinig ka. Dadalhin kita sa importanteng piging, taunang grand event ng mayayaman sa Kyoto. Kung gustong sumikat ang pamilyang Shu dito, kailangan nilang sumali. Dapat silang makisali. Kaya, maghanda ka. Sa ganitong importanteng okasyon, sasamahan mo ba ako? Naiintindihan mo na ba ako? Panaginip mo Alam na ng lahat dito na may asawa na ako, hindi na ako magtatago. Paano kung mapahiya kita? Tiwala ako sa'yo. Hindi ka gagawa niyan. Ano sa tingin mo? Hindi naman masama, di ba? Hindi ko inaasahan to, nagpalit ka ng suot. Bagay naman sa'yo. Meikyan, ang ganda mo ngayon. Ito siguro ang asawa mo. Ang pogi niya talaga. Tiyak na may talento para kay Binibining Shu. Di pangkaraniwan rin siguro ang ginong ito pwedeng magkwento tungkol sa'yo? Tara na, lahat, tagay. Binata, dumating na ang hamak na pulubi. Nangangahas talaga siyang pumunta. Salubungin natin siya. So, Haicheng, anong gusto mo? Hindi pa nakakapagbati si Meikian. Hindi ko inakala. Nagpakasal ka sa maruming pulubi. Nakakagulat talaga ito. Ha ha ha. Su Haicheng, ang lakas ng loob mo. Pinuntahan mo pa talaga ako. Para lang sa kalokohang ito. Nakatalilis ka nung huli. Ayaw kitang habulin. Hindi ko inasahan. Ang kapal mo talaga. Hinawakan mo ang gamit ng aming angkan. Ngayon makakatakas ka pa ba? Ano ba ginagawa ninyo? Wala naman. Ito ang punong bodyguard ko. Black belt na Ikasya Quadrado. Kapag ang mabahong busog na ito ay tumagal sa isang suntok niya, palalampasin ko. Sige na. Suntok muna bago usapan. Hulihin ninyo. Su Haicheng, pangit ang trato ng angkan ninyo. Gutom na ba itong black belt mong ito? Gago, sino nagsabing magpahinga kayo? Dali. Kakaiba ang binata ninyo. Nangahas kang sakta ng tauhan ko. Kung hindi ka aalis, masasaktan ka rin. Ang astig mo kanina. Akala ko matatalo ka na. Pwede pang 3. Kakayanin ko silang lahat. Lola, nalaman ko na. Ang kinaroroonan ni Lord Qian Yao sa ilalim ng Diyos ng Digmaan. Kaya rin ng gusto mo. Binigyan ko siya ng imbitasyon. Ang galing, Chian. Talagang karapat-dapat na apo. Kung ang Diyos ng digmaan ay makadalo sa aking kaarawan, sa panahong iyon, kayo ng mga dalagang ito, dapat mag-ayos ng maayos. Huwag kang mag-alala, Lola. Kung personal na makadalo ang Diyos ng digmaan, hindi ka mapapahiya ng iyong apo. Lola, para sa iyong kaarawan, ano kaya ang regalo ng kapatid ko? Ngayong taon, kasama natin ang bayaw ko. Siguradong sulit ang regalo. Mei Jiao, may importante ka bang lakad? Wala naman, ate. Naghihingi ako ng tawad. Sa totoo lang noon, sinabi ko na kay Lola tungkol sa Florera. Gusto ko ring ipagtanggol ka. Anong masasabi mo? Pagsabi ng maaga. At pagkatuklas ni Lola, magkaibang resulta talaga. Maraming salamat na kababatang kapatid. Maupo ka muna. Oo nga pala. Sa 3 araw na ang salusalo ni Lola, ano ba ang balak mong regalo? Taon-taon meron akong regalo, pero nauubusan ako ng ideya. Ngayon, lulutuan ko siya ng pagkain. Ang bait mo talaga, ate. Lola, magugustuhan niya yan. Luto lang ang regalo niya. Pamberloloy, masasabing pagmamahal. Kung tutuusin, sa tingin ko, wala na siyang maibibigay na maganda. Marunong siyang magluto. Ako rin ay marunong magluto. At harap pa, may isa pa akong regalo na wala siya.
Kaya sa kapritsyo ng birthday banquet na ito, paalisin natin sila sa angkan ng Shu. Tatay, huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa mga tao sa kusina. Pagdating ng takdang oras, Ang simpleng putahe ay mukhang hamak na bagay. Kanina lang sa harap ni Shu Meijiao, ayoko sanang sabihin. Sa totoo lang, napilitan akong magluto ngayon dahil sa hirap ng sitwasyon ko ngayon. Mahirap talagang makaisip ng disenteng regalo. Hindi naman sa halaga ng regalo. Ang mahalaga ay magustuhan ni Lola. Alam mo ba ang gusto ni Lola? Mga kilalang kalisografiya at pintura, jade bracelets, sutlak. Marami ng ganyan si Lola. Ang pinakahinahangaan niya ngayon ay ang unang Diyos ng digmaan. Alam naman nating lahat yan. Baka naman gusto mong kunin ang mga tropeo ng unang Diyos ng digmaan bilang regalo? Eksakto. Kunin natin ang mga tropeo ng unang Diyos ng digmaan. Bilang regalo. Nababaliw ka na ba? Saan mo pa makukuha yon? Kahit ibenta mo ang buong angkan, hindi mo yan mabibili. Aking Panginoon, mabilis kang tumawag. Ano po ang kagustuhan ninyo? Pumunta at maghanda ng espesyal na regalo para sa akin. Ang aking espada. Aking Panginoon, iyan ang sandata ninyo sa digmaan. Banal na kagamitang nangasiwa sa libo-libo. Ibibigay niyo po ba talaga ito? Kung nais nating magpasalamat, dapat tayong maging tapat. Ang tamang paraan ay umayon sa kanyang hilig. Opo, aking Panginoon. Natanggap ko na ang imbitasyon sa kaarawan ni Lola Shu. Inaanyayahan ng Diyos ng digmaan. Nagtataka po ako kung Tiyak na pupunta ako. Subalit, pupunta ako bilang asawa ni Meikian. Ito ba? Regalo para sa kaarawan ni Lola. Ang espada? Personal na sandata ng Diyos ng digmaan. Sa tingin nyo ba ay magagalak si Lola? Ang kayamanang ito mula doon? Noong nakaraan, tauhan ng Diyos ng digmaan ang nagdala sa inyo, di ba? Doon ko siya unang nakilala. Talaga. Ito nga talagang gamit ng Diyos ng digmaan. Siyempre, makinig ka. Anumang bagay na may kinalaman sa Diyos ay may sariling espiritu. May intindihan mo pagdating ng panahon. ano? Binibigay ni Shu Meikian ang personal na espada ng Diyos ng digmaan. May talino talaga siya. Nakahanap siya ng paraang nakawin ng espada. Papayusan niya ito. Lola, bibigyan ko kayo ng 3-color painting. Naway sumagana ang angkan natin. Naway mabuhay ng matagal si Lola. Sige, sige. Meikian, ano ang regalong dala mo? Ito po. Espada ito ng pinakamagiting na mandirigma. Ang pagdala nito ay parang pagpapala ng mandirigma. Makatutulong ito sa angkan Shu sa mga hirap. Kasuklam-suklam, anong klasing kalat ito? Paano mo nasabing sandata ito ng mandirigma? Eksakto. Okay na sira-sirang laruan lang ito. Kahit ano pa mas okay kaysa rito. Ito ang dala mo? Regalo sa lola natin? Gusto mo bang malagay sa panganib ang Shu family? Medyaw, tigil ka na. Araw ng pagdiriwang ito. Anong panganib ang darating sa Chu family? Malala na to yung kargadang ipinadala sa abroad na hijack na. Ano? Nakita nyo? Sabi ko na may sumpayang espada. Ano ba talaga ang gusto mo? Ayaw mo na bang manatili sa Shu family? Inay, ito ang dala ni Chu Feng. Hindi naman totoong espada ng mandirigma. Nadaya rin kami, inay. Di mo alam ang totoo sa peke, tapos gagawin mong regalo? Ayon sa utos ng dakilang mandirigma, naparito ako para batiin ang Shu family elder. Dumating na dapat ang regalo, di ba? Pinahahalagahan ng mandirigma ang paggalang sa magulang. Nabalitaan kong si Miss Mei-chan humiling ng espada para sa handaan ng lola, kaya ibinigay na ito ng mandirigma. Lola, ito ang espadang ginamit sa labanan. Kung maniniwala ka, kakalingain nito ang Shu family. Chu Feng, tigil mo yung kalokohan mo. Lola, hawakan mo ito at manalangin. Makakaraos din tayo sa problemang to. Ang dakilang mandirigma ay nagpakita na. Hoy, ano ang nangyayari? Nasaan ang mandirigma? Ang ating driver ay dinukot noon. May dumating at nagpasuko sa mga kidnapper at iniligtas ang driver natin.
Ang mandirigma ba yun? Alalay siya ng dakilang mandirigma, Panginoong Qian Bird. Sige, sige. Tamang hula po, aking Panginoon. Balak ni Shu Meijiao na lihim na pagpapalit ng 2 espada. Pagkatapos ay magpapadala ng lihim na papalit sa gamit ng pamilya Shu. Si Lola Shu ay labis na mapaniwalain. Sa paggawa nito, si Shu Meijiao ay tiyak na pagpapagalit kay Mei Qian. Kaya, kailangan nating gawing tunay na mabuting espada ang sirang ito. Nais ng Panginoon na protektahan ang kargada. Ikaw na ang bahala dyan. Paborito kong regalo sa aking kaarawan. Salamat, dakilang mandirigma. Salamat kay Mei Qian sa kanyang pagiging maalalahanin. Dahil masaya si Lola, hati ako ng masayang balita. Ako at ang kapatid ko gumawa ng putahe para sa inyo. Tikman na natin. Napaka-thoughtful nyo. Magsisimula na ang handaan. Maghintay ka lang, Mei Qian. May makikita kang kawili-wili. Halika na. Magsimula na tayo. Lola, ito ang ginawa kong lotus seed soup para sa inyo. Kainin niyo po. Nakapagpapasigla ng puso at nagpapakalma. Makakatulong din sa inyong panghihina. Napaka-thoughtful ni Mei Qian. Hindi lang siya nagbigay ng espada. Nagluto pa siya para sa akin. Titikman ko itong mabuti. Ha ha ha. Nung panahong iyon, lalagyan ko ng ipis ang mangkok ni Mei Qian. Huwag kang mag-alala. Hindi masama. Talagang hindi masama. Talagang kahanga-hanga ang galing ni Mei Qian. Salamat po sa papuri, Lola. Anong nangyayari? Posible kayang traidor ang kusinero? Kumusta ka naman, Mei Jiao? Meijiao, bakit ka natulala? May tinatanong si Lola sa'yo. Lagot ako. Nalampasan na ako ni Mei Qian. Lola, tungkol naman sa galing ko, hindi naman talaga ganun kagaling. Gusto niyo bang ipagluto ko kayo ulit sa susunod? Bihira ka lang magluto. Kahit na hindi ka ganoon kagaling. Siguradong hindi ka pupunahin ni Lola sa publiko, di ba? Tama po ba? Lola, sama ka, mamong. Tama, Meijiao. Magtuloy-tuloy na lang tayo. Tingnan natin ang galing mo sa pagluluto, ha? Mei Jiao, anong ginagawa mo? Magmadali kang humingi ng tawad kay Lola. Paumanhin po, Lola. Hindi ko nga alam kung bakit. Ang perpektong mangkok ng kanin ay naging ipis. Mei Jiao, gusto ko sanang ibigay sa iyo ang posisyon ng General Manager ng Sales Department ngayon. Pero hindi ko inaasahan ang pagganap mo ngayon na maging sobrang disappointing. Simula ngayon, Mei Qian, ang posisyon ng General Manager ng Sales Department ay sa iyo na. Pagpupulong sa loob ng 5 minuto. Hindi ba angry sa papanggap mo? Tingnan mo ang yabang mo na ngayon. Gusto ko lang malaman ng lahat ang mga benta natin noong nakaraang buwan. Ilang porsyento ang natupad sa plano? Ano ang plano para sa susunod na buwan? Ganun ba kahirap? Kung hindi mahirap, ikaw na ang gumawa. Hindi namin kaya. Nanggugulo ka ba? Wala pong personalan, Mr. Shu. Ang mga resulta ng kumpanya ay pinaghirapan mismo ng aming koponan. Hindi lang salita ang lahat. Nakadepende lang kayo sa koneksyon ng pamilya Shu para maging boss. Siyempre, hindi kontento ang team. Madali lang solusyonan yan. Ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos. Ang ba ng performance ng kumpanya noong nakaraan ay 20 milyon, Mr. Shu, sa malawak niyong network. Bibigyan kayo ng 3 araw. 20 milyon. Kaya nyo yun, di ba? Sige. Kung magagawa ito ni Mr. Shu, makikipagtulungan kayo ng maayos. Magtulungan kayo kay Mr. Shu. Paano kung hindi matupad? Kung hindi matupad, ano ang maimumungkahi mo? Kung hindi matupad, yun na ang problema, Mr. Shu. Umuwi na lang kayo sa inyo. Kasunduan yan.
Bakit ka pumayag ng basta-basta? 20 milyon sa 3 araw, marami silang tauhan. Tayo 2 lang. Huwag kang mag-alala. Narito ako para tumulong. Babaan ko ang gastos ninyo ng 3%. Ayaw nyo pa rin pumayag. Paumanhin po talaga, Mr. Chu. Hindi pa rin kami makikipagtulungan. Kayo ba ay napipilitan lang ng kumpanya? Syempre hindi. Walang personalan. Trabaho lang. Ito ang desisyon namin matapos pag-isipan. Sa isang araw, nakipag-ugnayan ako sa mahigit 30 distributor. Walang ni isa man ang nais makipagtulungan. Sumusuko ka na ba agad? Paano mangyayari yun? Nais ko lang sabihing ang mga koneksyon ng inyong pamilyang Shu. Parang hindi naman gaanong maayos. Nahanap mo na ba ang dahilan? Ang dahilan kung bakit ayaw makipagtulungan sa pamilyang Shu ay dahil depektibo ang batch ng produktong ito. May kumukontra sa binibini. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Papapanagutin natin sila. Ang mga depektibong produktong ito, maaaring sinadyang iipunin dito. Kaya, ngayon talaga, wala na tayo. Wala na ba tayong pag-asa? Siyempre meron pa. Si Ji Chuy nasa loob buong umaga. Balita ko, walang naipagbiling kahit piso. Bukas na ang huling araw. Malamang alam nilang di ito mabebenta, kaya sumuko na lang sila. Isang araw na lang ang natitira. May oras ka pa para uminom ng kape? Akala ko pinag-iisipan mo ang solusyon. Hindi mo ba ito sinabi mismo? May isang araw pa naman. Ano ba ang nagmamadali? Gusto mo ng isang tasa? Talagang hindi maaasahan. Ako na ang kailangang kumilos. Ate, narinig kong nagsugal ka sa manager ng kumpanya na makabenta ng 20 million sa 3 araw. Kumusta na ngayon? Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Nag-iwan sila ng mga depektibong produkto sa bodega. Wala namang dapat imbestigahan. Ate, nakasalalay dito ang reputasyon ng pamilyang Shu eh. Kung hindi mo maayos ito, ang pamunuan ng kumpanya ay talagang iisipin na kulang tayong pamilyang Shu sa kakayahan. Kung hindi, kausapin mo si Binatang Su para tumulong. Hindi pwede, may masamang motibo ang taong yon. Ate, nagtanong-tanong ako, kailangan ni Binatang Su ang ganitong produkto. Wala namang masamang makipag-usap sa kanya. Bukod pa riyan, sa mundo ng negosyo sa hinaharap, kailangan mong makipag-ugnayan ng mas madalas. Huwag mong hayaang makagambala ang emosyon mo. Sige, makikipagkita ako sa kanya. Paumanhin, nahuli ako. Okay lang, wala pa si Ginoong Su. Oo. 2 magandang dalaga ang pinaghintay ko. Nagsisisi talaga ako dito. Iinom ako para dito. Masyado kang mabait, Ginoong Su. Ngayon tagapamagitan lang ako. Tagay tayo para dito. Pwede bang magsimula tayong muli? Sige, umupo ka. Medyo nahihilo ako ay das kahit ko kata. Eksita ako. Yun ba na sakit? Dati ang dami naming pinagdaanan, ang taong ito kailangan pang sumunod sa amo natin. Siyempre, magaling talaga ang amo natin. Pati yung matalinong asawa niya. Maiimbestigahan din siya ng amo natin. Tama. Amo. Ang binti ko. Malapit na mag-out. Hindi pa dumarating si Mr. Shu. Wala pa si Mr. Shu. Sabi ko na di uubra sa negosyo ang koneksyon lang. Hello? Nandun ba si Mr. Shu? Wala siyang duty buong araw. Sabihin mo kay Mr. Shu, maghihintay ako sa bodega ng 8 p.m. Bibiling ko lahat ng paninda.
Nakahanap siya ng buyer. Delikado, Mr. Su. Nakahanap ng buyer si Shu Meikyan. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong maayos niya ito. Pagbati, Ginong Shu. Narinig kong naibenta mo na ang mga kalakal. Mukhang alam na ng lahat. Tumawag ka ng karagdagang tao mamaya. Sino ba ang may gawa nito? Mahigit 20 milyon ang halaga ng mga kalakal. Ginoong Shu, pakisabihan agad ang mamimili. Sabihin mong may sinira sa ating kalakal. Wag na, nandito mismo ang mamimili. Si Ginoong Chu ang mamimili. Hindi siya kasabwat mo. Munting tagapagligtas. Huwag kang mang-away. Ah, Chu Feng, halang ang kaluluwa mo. Ikaw. Hindi. Wala tayong ginabi kagabi. At saka ikaw ang unang umaksyon kagabi. Paano ako mauuna sa ganon? Ah. Ano? Ngayon ka pa atras. Wala na tayong pag-asa. Ito na ang huling araw. Ang 2 million kong order. Hi. Huwag kang mabahala. Naayos ko na ang problema sa order. Pero kailangan ko ng pabor sa'yo. Anong kailangan mo? Kailangan kong sumipot ka mamaya. Alas 7 ng gabi. Tatawag ako sa kumpanya para mag-order ng mga kalakal. Alas 8 ang transaksyon. Paano yung 2 oras na pagitan? Malalaman mo na noon. Hahayaang magpakita ang susi. Huwag kang makipagdebate. Mga salbaheng ito. Aminado na silang lahat. Nasa akin ang ebidensya ng krimen. Alam kong hindi ikaw ang mastermind. Ngayon, sabihin mo kung sino talaga. Si Su Haicheng ang nasa likod nito. Mukhang hindi sapat ang pagbalik sa kanyang binte. Anong nangyari sa kanya? Tumawag ka ng ambulansya agad! Huwag na. Wala nang pag-asa siya. Ginoo, narito na ang binatang may-ari. Tatay, ano ang nangyayari? Nabisto na ang plano, nadawit ka rin. Ano? Meikian? Meikian? Narinig ko kay Mei Jiao. May problema sa mga kalakal ng kumpanya. Dahil sa'yo, nasira lahat. Lola, wag mong sisihin ang kapatid mo. Kasalanan ko lahat. Akala ko, si Su Haicheng, talagang tutulong sana siya sa kapatid niya. Hindi ko inasahan. Paano naging kasalanan mo ito? Meikian, huwag kang malungkot. Sino nagsabing nasira ang mga basura? Nabili ko na. 20 milyon. Nabawi ko ang lahat. Tingnan natin ni Lola. Ang Diyos ng digmaan pala ang pumagitna. Kakilala siya ng Diyos ng digmaan. Sa bahay. Kailangan nating tunawin ang mga produkto. Kulang tayo sa hilaw na materyales. Sakto ang basurang ito para sa atin. Mabuti. Talagang espada ito ng Diyos ng digmaan. Sa basbas ng Diyos ng digmaan. Meikian, magaling ang ginawa mo ngayon. Ikaw ang papurihan ni Lola dito. Shu Meikian, hindi ko ito palalampasin ng basta-basta. Ano ang dapat nating gawin? Walang problema, may inatasan na akong tao para dito. Ikaw, masyado ka pang padalos-dalos. Tay, tulungan mo akong makaganti. Ayusin mo ang mga sirang produkto. Tingnan mo kung saang negosyo magagamit ito.
Oo nga pala. Bantayan mo rin si Shu Meijiao. Sundalo ako po. Nakuha ko na ang 20 milyong kontrata. Ikaw mismo ang nagsabi nun. Kapag nakuha ko ang kontrata, makikinig kayong lahat sa akin. Sana tuparin ninyong lahat ang pangako. Dagdag pa, nagtutulungan ang sales manager sa mga outsider kapag nalaman kung sino sa inyo. Ang kasabwat niya, ipapaalam ko ng malinaw sa susunod. Huwag kang mag-alala, Jishu. Lahat kami ay tapat sa kumpanya. Susunod kami sa inyo. Anong balak mo? Ang klase ng taong si Shu Meikian ay lalong nakatutulong sa pamilya. Kailangan nating kumilos agad. Nako. Huwag kang mag-alala. Nasa-invite ko ng lahat. Gagawin kong talagang ipamigay ni Shoemaker ang posisyon. Ang plano natin ngayong quarter ay taasan ang benta ng 30%. Hindi pwedeng umasa lang sa dati. Kailangan nating mag-expand. Malugod nating tanggapin ang bagong sales manager. Ang layunin ni Lola Shu ay magkaroon ng karanasan ang pangalawang apo sa kumpanya. Para matuto kasama ng kapatid niya, masaya ako. Pagod na ako. Nagsaliksik ako ng ilang bagong channel ngayon. Sabi nila, pipirmahan ang kontrata bukas. Bakit ka nagpapakahirap? Hindi ba mas mabuting umalis na tayo bilang sales manager? Hindi pwedeng ganon. Kailangan kong patunayan ang sarili ko sa pamilyang Shu. Sumali rin si Shu Meijiao sa kumpanya ngayon. Sa tingin ko, ito ang plano ni Lola na ipagkumpitensya siya sa akin. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ang tuso ng kapatid mo. Hindi katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Normal lang na maiinggit ang kapatid ko sa tagumpay ko. Sinusubukan ba talaga niyang sirain ako? Ang totoo, ang lambing mo sa pagiging inosente. Sige na. Hindi na kita pinagbibiruan. Sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat ka. Mr. Chen, tingnan mo ang kontratang ito. Tapos na ang lahat ng detalye. Nako, ang bilis talaga ni Mr. Chu. Kahanga-hanga talaga. Nakalulungkot na pera lang habol ng negosyante. Sa pagkakataong ito, hindi tayo makakatulong kay Mr. Chu. Baka may kumpanyang nag-alok ng mas magandang deal. Siyempre, kaming pamilyang Su. Nandito ka na pala, Mr. Su. Su Haicheng, ang hirap mong talikuran. Sa negosyo, kailangan ng galing. Kung ayaw mong magpakumbaba, huwag ka nang makipagsapalaran. Magkano ang alok sa'yo? Dagdagan kita ng 3%. Dagdagan kita ng 5%. Ano sa tingin mo? Nilabag na naman ng kabila ang kontrata. Hindi. Pumirma na sila. Mabuting balita yan. Bakit parang hindi ka masaya? Su Haicheng, nawalan ako ng 10% na kita dahil sa kanya. Ano? Hindi ba't malaking lugi yun? Hindi naman sigurado. Hoy, Manager Shu, nag-overtime ka pa rin? Hindi ka pa ba matagal dito? Wala kang alam. Marami ka pang dapat matutunan. Umuwi ka na. Pagod ka na. Sige, alis na ako. Gaya ng gusto mo, susundin ko ang mga utos mo. Bantayan mo si Shu Meijiao. Nakita kong naglagay siya ng peking account book sa opisina ng ginang. Parang hindi na siya makapaghintay pa. Kailangan mo ba akong umaksyon dito? Huwag mo na, patuloy lang tayong magmasid. Responsable talaga si Mr. Chu. Mismo siya ang nag-iinspeksyon ng mga produkto. Ito ay direktang utos ni Mr. Shu. Noong nakaraan, nalugi tayo sa sira-sirang produkto. Mas mabuting maging maingat. Walang problema. Ganoon lang. Mrs. Shu, may natanggap kaming ulat sa inyong opisina. Nakita namin ito. Kung may problema, sabihin mo lang sa akin. May pirma ni Mrs. Shu sa account. Kaya pakisuspinde muna ang iyong trabaho. Makipagtulungan sa investigasyon. Huwag matakot. Makipagtulungan ka lang. Sabihin mo lang ang totoo. Pero talagang wala akong alam. Anong klaseng peking accounts ito? Alam ko.
Magpahinga ka muna ngayon. Sisiguraduhin kong protektado ka. Pinapanood mo lang madalas si Mei-chan? Nagkamali talaga ng desisyon si Mei-chan. Ma, huwag kang magalit. Makakalaya rin si Mei-chan. May gustong saktan si Mei-chan. Sino ang may lakas ng loob gumawa nito? Sino pa ba ang pwedeng may gawa? Hindi ba pamilya ni Shu Meijiao ito? Ngayon si Shu Meijiao, pansamantalang naging sales department manager. Anong karapatan meron siya? Mapa, kumain muna kayo ng mansanas. Ayoko kumain. Puro kain lang nasa isip mo, anong oras na? Naku po. Bali mo huwag kayong mag-alala. Si Mei-chan pa rin ang magiging manager ng sales department. Matanda na. Ito ay kinontak ni Shu Meijiao. Lahat ng sales channels, lahat ay kanyang mga koneksyon. Marami talaga siyang koneksyon. Pero ano naman ngayon? Sabihan mo sila. Itigil ang pakikipagtulungan kay Shu Meijiao. Kung hindi, lahat ng iba naming proyekto sa kanila ay ikakansela. Opo. Pasok. Manager Shu, mga channel na binigay mo, ayaw makipagtulungan sa amin. Madalas silang magsalita ng magaganda, pero pagdating sa pera, walang tumatagal. Ang kapatid ko dati nakipag-ayos ng bagong channels. Yung mga iilang channel lang. Nabalitaan kong ang kapatid ko, kamakailan lang naging sales department manager, na ipagbili na ang bagong dating na produkto. Updated talaga ang impormasyon mo. Shu Meijiao, ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang may kasalanan nito. Ang mga produktong ipinagbili mo, 10% diskwento sa bawat channel. Alam mo ba ang nalugi ng kumpanya? Kapag ibinigay sa'yo ang kumpanya, sa loob ng 1 buwan, mababang karote ito. Lola, ako. Ayaw kong makinig niyan. Bukas, huwag ka nang pumasok sa kumpanya. Dapat, masalo ang manluko mo. Ang mamala na nililiw. Naku naman, akala ko maraming koneksyon si Miss Shu. Wala sa koneksyon ng kapatid niya umasa. Connection ng kapatid niya, gulat ako. Kahit magbenta siya, lugi pa rin. Talaga? Paano kung sabihin kong kaya ni Shu Meikian ipagbili ito ng 3 beses na tubo? Takpan ang mga lugi? Maniniwala ka ba? Oo nga pala. Naisahan mo si Shu Meikian. Iniimbestigahan. Baka ang perang ito kailangan mong ayusin mag-isa. Gusto kong makita ang tunay na kakayahan ni Shu Meikian. Kaya natatakot ako na kailangan mong personal na ibalik si Shu Meikian sa pamilyang Shu. Walang dahilang iniimbestigahan ang kapatid mo. Wala man lang apology. Di paghingi ng tawad ay isang bagay. Kailangan mo itong ibigay sa kapatid mo. Dapat personal mong dalhin ang maleta. Kung di natin maibenta ng tricks ang tubo, di ko palalampasin to. Seryoso ako sa sinasabi ko. Anong desisyong ginawa mo para sa akin ng palihim? Para bayaran ang kita ni Shu Meijiao at naibenta ng 3 kicks ang tubo. Nababaliw ka na? Paano mangyayari yon? Huwag kang mag-alala. Ako na bahala. Paano mo naayos na makarating ako dito? Walang kung ano. Gusto ni Meikian uminom ng milk tea dito. Kaya naisip kong puntahan ka para pag-usapan. Opo, anong kailangan mong gawin ko? Dumaan sa lahat ng sales channel sa pangalan ko. Suriin lahat ng sales channel. Papuntahin sila kay Meikian para makipagtulungan. Tandaan, siguraduhing 3 na tubo mapunta sa pamilya Shu. Ang galing! Masayang-masaya si Lola pag narinig to. Sa'yo namin utang ito ngayon. Puntahan mo si Lola at ibalita. Tamang oras. Sakto. Nandun din si Shu Meijiao. Di masama. Di masama. Ganyan talaga ang Meikian natin. Sa ilang araw lang, nagkakita na ulit ang kumpanya. Di mabubuhay ang pamilya Shu nang wala ka. Ngayon, lahat ng ito ay dahil kay Chu Feng. Ha ha ha! Simula ngayon, mas magtulungan kayo ni Meikian. Nakuha ko na, Lola. O nga pala, narinig ko na Hengsheng Group may proyektong naghahanap ng partner. Kung makuha natin itong proyekto,
Ang prestihyo ng pamilya Shu ay tataas na naman. Huwag kang mag-alala, Lola. Sisiguraduhin kong makukuha natin. Swerte grado kayo. Nakuha mo talaga. Pero paalala ko lang, ang proyekto ng Hengsheng Group hindi basta-basta makukuha. Baka mali ang pagkakaintindi mo sa salitang hirap. Ano ba talaga ang Hengsheng Group? Bakit ngayon ko lang ito narinig? Grupo itong itinatag nitong mga nakaraang taon. Mabilis itong naging pangunahing kumpanya sa Kyoto. Hindi ko sigurado sa lakas nito. Pero alam kong, ang chairman ng Hengsheng Group na si Liu Xiao na anak ni Liu Shan, matalik na kaibigan ni Su Haicheng. Humanap ng paraan para malaman ang pinakamalaking shareholder nila. Hindi ba't connection lang yan? Nabalitaan kong si Shu Meikian ngayon ay makikipagkumpetensya sa inyong proyekto. Kung may plano si Su Xiao, sabihin nyo lang. Ako si Liu Xiao. Gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Hahaha. Ginoong Liu, ito ang aming proposal. Pakiting na naman. Kayo na maliit na workshop makikipagtulungan sa Hengsheng Group? Haha. Sobra ang tiwala mo sa sarili mo. Liu Xiao, pakisabi naman kung saan kami nagkamali sa proposal. Tigilan na ang proposal? Kung gusto nyo talagang makipagtulungan, puntahan nyo ako mamayang gabi. Sa lugar na ito. Hahaha. Narito na siya. Anong ginagawa mo dito? Nangahas kang paluin ako? Alam mo bang teritoryo ko ito? Matapang ka pala, bata. Tay? May nananakit sa anak mo. Ah, oo nga. Maghintay ka lang. Sino ang nang-api sa anak ko? Mag-sorry ka na ngayon? Tay, anong silbi ng salita kung sinaktan naman ako? Suntukin mo rin siya. Pinapakiusapang mag-sorry ka. Ayaw ko. Sila ang nanapok. Bakit ako pa ang magsusorry? Kaibigan ito ng chairman ng Charoen Pok Fund Group. Pinakamalaking shareholder natin ang Charoen Pok Fund Group. Gusto mo pang maging may-ari ng kumpanya. Paano kung peke lang yung kasintahan niya? Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi nakilala ni Liu ang dakilang hari. Talagang hindi ko alam. Makatunay nga kayong kaibigan ng chairman ng Charoen Pok Fund. Binibining Shu, bibigyan ko ng tamang sermon si Liu sa ibang araw. Pipirmahan na natin ito ngayon. Pakipirma po si Miss Chu. Nako! Nakipagkasundo pala ang mga Shu sa Hengsheng Group. Ha? Ang handaan ngayong gabi ay para kay Mei Chen. Pagbati sa kanya, nakipagsosyo siya sa Hengsheng Group. Itinaas nito ang antas ng pamilya natin. Kung tatanungin niyo ako, ang tagumpay na ito ay dapat mapunta kay Chu Feng. Ang pamilya nating mga Shu ay napakapalad sa napakagandang manugang. Isang biyaya ito sa angkan natin. Mukhang aprobado na ako ni Lola Shu bilang manugang niya. Kung ganito na ang sitwasyon, bakit hindi na lang tayo magpakasal? Kung hindi, baka malaman ni Lola na peke lang ang kasal natin. Magagalit talaga siya. Sino ka? Hindi pwede. Miss, tingnan niyo po ito. Peke pala ang marriage certificate. Ngayon, Shu Mei-chan, tingnan natin kung paano ka lulusot. Papauwiin ka agad ni Lola. Ano niya nangyayari, Lola? Bakit bigla niya tayong pinauwi? Nabuking na kaya ang piking kasal natin?
Hindi pwede yon. Kung hindi, magpakasal na lang tayo talaga. Ikaw ba ang nagsumbong kay Lola? Makinig ka. Kahit ganon, hindi pa rin kita pakakasalan. Naiinis ako. Hindi talaga ako yon. Anong nangyayari dito? Peke pala ang kasal ninyong dalawa. Pasensya na, Lola. Ayokong mapilitan si Mei-chan na magpakasal. Kaya ko naisip ang planong ito. Isipin mo na lang ang naitulong ko. Huwag mo siyang sisihin. Kung ganun na nga, sa palagay ko wala ka ng dahilan na manatili sa Angkanshu. Hindi mo na kailangang manatili. Paanong hindi kailangan? Nakasalalay dito ang reputation ng Angkanshu. Isang apo na peke ang kasal kapag nalaman ng mga tao. Saan mapupunta ang dignidad natin? Kung ganito ang patakaran ng Angkanshu, ako na ang aalis. Pakiusap, Lola. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong sisihin si Mei-chan. Mahal kong kapatid, ngayong wala si Chu Feng, sino pa kaya ang tutulong sa'yo? Lord Chu, ito'y pagkakapalayas ng Angkanshu. Ako ang kusang umalis. Ngayong umalis na ako, hindi na magtatago si Shu Meijiao. Magkakamali din siya. Hanapin mo si Chu Feng. Kailangan ko siyang kausapin tungkol sa proyekto. Mr. Shu, nakalimutan mo na ba? Umalis na si Chu Feng. Bakit laging siya ang nasa isip ko? Dati, hindi ba't palagi kong hinihiling na umalis siya? Chu Feng, saklolo, lumabas ka rito! Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakapagsamantala sa'yo. Paano mo na lamang nasa panganib ako? Palagi namang nandito ako. Ligtas ka na ngayon. Aalis na ako. Hindi pwede. Paano kung may mas masamang tao na paparating? Kailangan mo akong ihatid pa uwi. Pero pinapalayas na ako sa pamilya Shu. Wala na akong dahilan para bumalik. Sasabihin ko na lang kay Lola pag uwi ko. Ikaw ang itinalagang vice-presidente ko. Pwede kang bumalik anytime para i-turn over ang trabaho. Alam mo bang sinong nag-set up sa'yo? Kamakailan, ikaw, marami ka bang tinanggihang kumpanya? Maliliit na kumpanya lang lahat. Hindi nila inaayos ang paggawa ng produkto. Gusto lang nilang mag-network. Kaya, kung hindi mo sila bibigyan ng paraan, gaganti sila sa'yo. Payo ko sa'yo, dapat magpakumbaba ka ng konti. Okay lang. Nandito ka naman, di ba? Hindi ako takot. Hoy. Sabihin mo sa mga nasa likod mo, hindi makikipagtulungan ng pamilya Shu sa inyo. Pero ako ay makikipagtulungan. Anong pakay niya dito? Siguro dahil wala ako. Gusto niyang guluhin ang lahat. Magsa-step back muna ako. Ate, anong ginagawa mo dito? Ano? Wala namang problema. Pwede bang dalawin ang kapatid ko? Mukhang umalis na talaga si Chu Feng. Anong pakay niya rito? Ito ang pinakabagong product samples mula sa pamilya Shu at ang listahan ng mga sangkap. Salamat po, Presidente Shu. Sana maganda ang ating pagtutulungan. Ano ang nangyayari rito? Substandard ang kalidad ng ating produkto. Gawa lahat ito ni Shu Meijiao. Huwag kang mag-alala. May plano na ako. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Shu Meijiao,
Ano ba talaga ang totoo? Lola, nasa mabuting intensyon ako. Kamakailan, may mga maliliit na kumpanya. Nagbebenta ng peking produkto gamit ang pangalan ng pamilya Shu. Kaya may naisip akong paraan. Sinadya akong makipagtulungan sa kanila. Hayaan muna silang gumawa ng substandard na produkto, tapos sasakupin ko silang may ginagawa. Ang hindi ko inasahan. Presidenteng Tian, binili pa ang press release. Kahit isakripisyo ang sariling reputasyon para siraan lang ang pamilya Shu. Totoo ba iyan? Siyempre naman po, Lola. Hindi ko sasaktan ng pamilya Shu. Naisip ko rin, baka kasi ang kapatid ko, hindi sumang-ayon sa plano ko. Balak kong gawin, hakbang-hakbang na pamamaraan. Ang hindi ko inasahan, naging malaking pagkakamali pala. Ang gagaling mong magsalita. Pagsasawaan mo rin yung pagmamayabang mo. Binibini, ang matandang ginang. Nagkasakit ang lola. Ano? Kumusta na si Lola? Ligtas na siya sa peligro. Pero sabi ni Lola, lalong lumalala ang kanyang kalusugan. Natatakot ako baka isang araw, bigla na lang siya mawala. Kaya sabi ni Lola, gusto niyang gumaling. Para matapos na ang kanyang mga alalahanin. Gusto niyang ako ang humawak sa pamilya Shu. Ira at Satsifeo. Si Lola? Gusto niyang maghanap ng mapagmumunian. Ayaw na niyang asikasuhin ang maliliit na bagay na ito. Magandang balita talaga ito. Ipinakikita nito ang iyong abilidad. Nakuha mo na ang pag-aproba ni Lola, pero delikado rin ito. Sa dami ng tao sa pamilyang Shu, lahat gustong maging puno ng pamilya, lalo na si Shu Meijiao. Talagang hindi niya tatanggapin yun. Pinag-isipan ko rin tong problemang to. Hindi ko inasahan yon. Hindi ko akalaing gagawa siya ng gulo. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para sa'yo. Ano? Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Oh, pumayag din si Shu Meikian. Iaanunsyo ni Lola Shu bukas ng gabi sa harap ng buong pamilyang Shu. Imposible. Kailangan nating pigilan to. Nainom na niya ang gamot. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Si Lola ganito na simula kaninang umaga. Chufeng, pakisagip mo si Lola. Kumusta na si Lola? Ayos lang si Lola. Nakainom lang siya ng maling gamot. Kaya nabara ang kanyang energy channels. Dalhin na natin si Lola sa ospital. Sa kalagayan niyang ito, hindi makakatulong ang ospital. Hindi ito kayang gamutin ng medisinang kanluranin. May mga sakit na hindi kayang gamutin ng medis ng banyaga. Sinadya lang nilang patagalin. Ayaw mo yatang mabuhay si Lola, di ba? Tigilan mo ang panunudyo. Kapag sinabi kong kaya ko, kakayanin ko. Nandito na naman tayo. Tingnan natin kung paano mo sasagipin si Lola. Mukhang si Hu Yizhen na lang ang pag-asa natin. Maaari niya itong gamutin gamit ang acupuncture. Hindi naman siguro yung Hu Yizhen ang sinasabi mo. Personal niyang doktor ang Diyos ng digmaan. Paano siya makakarating para gamutin si Lola? Bago makilala ang War God, nagpapalimos lang siya noon. Kilala ko siya. Hindi ba't palagi mong sinasabi na mahina ako?
Lihim kayong tumakas nang walang nakapansin. Ngayon, sabihin mo, bakit kayo tumakas? Si Shu Meijiao ba ang nag-utos nito? Kuya, pakiusap, patawarin mo na ako. Hayaan mo na akong umalis. Bago ka umalis, linawin mo muna sa akin. Magpatuloy ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Paano ka nakakatakas? Ano ba talaga ang nangyayari? Si Binibini ang nag-utos sa akin nito. Ikaw pala, Shu Meijian. Sabi ko na. Ang panloloko ng kapamilya ang pinakamapanganib. Ang bait-bait sa'yo ni Lola. Gagawan mo pa siya ng masama? Gusto mo bang maging puno ng pamilyang Shu? Hindi, wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. Ikaw ang gustong maging puno ng pamilya. Tama ka. Dahil ayaw mong aminin, hayaan nating magsalita si Ate Lan. Kahapon, pumunta sa akin si Binibini. Sabi niya, si Lola ang gusto maging puno ng pamilyang Shu. Natatakot si Binibini na baka magbago ang isip ni Lola. Kaya pinagawa niya ako na lasunan si Lola. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ate Lan, kasama ko si Meikian buong kahapon. Ate Lan, wala namang galit sa'yo si Meikian. Bakit mo siya pinagbintangan? Tama na. Huwag nang magtalo. Tanungin na lang si Meikian para malinaw. Lola! Ang bagay na ito ay papaliwanagan ko kayo. Lahat ng maninira kay Mei-chan, mag-ingat kayo. Huwag kayong masyadong kampante. Binibini, tulungan mo ako agad. Naghihintay ka na ako ang magligtas sa'yo? Hindi ba't ito ang napagkasunduan? Pagkatapos kong isangkot ang dalaga, bibigyan mo ako ng pera at pakakawalan mo ako. Sobrang tanga mo. Kung hindi ka nakita ni Chu Feng, malamang patay ka na sa kalsada. Ikaw. Hagyun, kung mamatay ka, saka ako makakaligtas. Ang galing ng galing ng plano. Lola, nahanap na ang tunay na salarin si Binibini. Ay galit sa pagbigay mo ng pwesto sa Shu family kay Mei-chan. Kaya ikay nilason nila. Nagsabuatan sila ni Ate Lan laban kay Mei-chan. Pag-imbestigahan mo ito, Lola. Ang edukadong anak mo. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa angkan ng Shu. Tapos na ang relasyon ninyo. At wala ka sa family tree. Inay? Mula ngayon, si Mei Qian ang magiging leader ng pamilyang Shu. Lola, ako'y nagkakamali, mahal na ina. Inay, nagkamali ako. Walang ayos ang pamamalakad mo. Mandurugas ka sa lahat ng kalokohan. Pinakamahal kita noon. Nais mo pa akong lasunin. Ano akala mo sa lola mo? Inay! Chu Feng, maghintay ka. Isang araw, papatayin kita. Ganun ba? Pag wala ang pamilyang Shu, hanggang kailan ang kayabangan mo? Babalaan kita. Mag-ingat ka sa labas. Okay ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Dapat si Shu Meijiao ang may gawa nito. Ako na ang bahala sa investigasyon. Aminado ang tao. Si Shu Meijiao talaga ang nag-utos. Nasaan na si Shu Meijiao ngayon? Nakikipagkubli siya ngayon kay Su Haicheng. Nagkataong may nakasama siyang kaibigan. Di ko na kailangang maghanap pa. Napanood ko ang balita na huli na si Shu Meijiao. Huwag kang maging kampante. Marami pang ibang panganib bukod kay Shu Meijiao. Hindi lang siya. Kapag namuno ka na sa pamilyang Shu, maraming magiging kalaban. May plano ka ba? Kailangan nating ipakita ang autoridad. Maghandog tayo ng family banquet. Ito ang unang family banquet ko bilang puno. Unang salo-salo nating magkakamag-anak. Siguraduhin walang maging problema. Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Nandito ka naman, kumakalma na ako.
mahilig naman si Howdy sa hipon, di ba? Bakit ayaw niyang kumain ngayon? Unahin natin si ate. May buhok. Alisin mo to. Wala akong nakikitang buhok. Kipa at apahok. Nakalason ang hipon. Paano mo nalaman na may laso ng hipon? Di mo ba napapansin habang kumakain ka? Paboritong pagkain ni Shuhao ang hipon. Pero ngayon, di man lang niya kinain. Hindi lang siya ang di kumain. Pati iba, ayaw din tikman. Lahat ipinapasa sa'yo ang hipon. Nung kinain mo ang malaking hipon, lahat ng mata nakatitig sa'yo. Hindi ba't malinaw na ang ibig sabihin? Alam din ng pamilya. Ako at si Tian Chen ay allergic sa hipon. Hindi namin yan kakainin. Diyos ko, gusto ka talagang saktan nila. Sobra ng kabulukan ng Angkanshu. May kaya dapat tayo gumanti sa kanila. Paano tayo makakaganti? Nakita ninyo kanila ngayon. Sobrang nagkakaisa sila. Baka hindi natin malaman kailan tayo nilason, ni hindi natin mapatunayan. Kahit gustuhin nating gumanti, ang mangyayari lang ay tuluyang mawalan ng relasyon sa Angkanshu. Sa huli, wala tanging maiiwan sa atin. Meron akong plano. Gusto mo bang pakinggan? Ano ibig sabihin yan? Narinig ko sa kapatid mo na magaling ka sa negosyo. Kaya nagpasya ako na ibigay ang ilang parte ng pamamahala sa'yo. Ngayon, ibang tao ang kakausap sa'yo. Si Shuhao ng Angkanshu. Pagdating niya, purihin mo siya. Mag-order ka ng 8 million sa kanya. Pagkatapos, pumirma ng kontrata, pwede mo nang putulin ang pakikipag-deal. Ikaw siguro si Shuhao, ang general na manager. Nabanggit ka raw ng pamilya Shu, isang negosyanteng henyo. Uutusan kita ng 8 milyon, pipirmahan natin ang kontrata bukas. Marunong ka palang sumabay. Alis na tayo. Pasasalamatan ko talaga ang kapatid kong ito. Kung hindi dahil sa pagkakataong ibinigay niya, hindi ko malalaman ang kakayahan kong ito. Bukod sa pasasalamat sa akin, dapat mong pasalamatan ang bayaw mo. Malaki ang naitulong niya sa bentang ito. Anong kinalaman niya sa mga benta ko? Huwag mong angkinin ang lahat. Ma-promote si Shuhao ngayon. Maiinggit talaga ang pamilya Shu. Kapag may mga hidwaan na sa loob, magkakaroon ng pagkakahati. Sa panahong iyon, maraming lalapit sa'yo para humingi. Gagana kaya ang plano na ito? Magtiwala ka lang. Magandang palabas ito. Marami pang susunod. Anong ginagawa mo dito? Ako ang vice-presidente ng kumpanya. Pwede kang kumausap sa akin. Narinig kong si GM Shu ay nag-ayos ng trabaho para kay Shuhao. Malaki ang kinikita. Gusto kong magtanong sa kumpanya kung may posisyon akong ma-applyan. Seryoso si Mekian na hatiin ang negosyo ng kumpanya at ibigay sa pamilya Shu. Pamilya naman tayong lahat. Diba? Pero, anong kinalaman mo dyan? Kung tama ang alala ko, nang unang maging general na manager si Mekian, malaki ang naitulong mo kay Shu Meijiao. Hoy, Vice Presidente Chu, marami kayong koneksyon ni GM Shu. Huwag mo sanang ipagdamdam. Ay nako, pasensya na. Ako'y tipo ng taong nagtatala ng utang na loob, lalo na sa mga nanakit kay Mekian. Siguradong pananagutin ko sila. Maliit na palabas, talagang nagtagumpay ka. Akala mo may karapatan kang makialam sa pamilyang Shu? Umalis ka na. Hayaan si Shu Meikian na makipag-usap sa akin. Hindi ko alam kung may karapatan ako sa pamilyang Shu. Pero alam kong kahit paano pa umunlad ang kumpanyang Shu. Ikaw, hindi ka makakakuha ng kahit piraso. Isipin mo ang ibang miyembro ng pamilya Shu. Kumikita ng malaki. Ikaw naman... Sinunod ko na ang gusto mo. Iniwan ko ang negosyo sa mga mapagkakatiwalaang Shu. Talaga bang sumunod ka sa akin? Malinaw na sariling interes mo ang basehan? Kahit sino pa yan. Mga aktor lang sila. Panoorin na lang natin ang palabas. Sabihin mo sa mga sales channel, hindi tatanggapin ang produkto ng pamilyang Shu. Naiintindihan?
Tumahimik kayong lahat. Hindi mabilisan ang pagbebenta. Kailangan ng matagalang pagsisikap. Mga hunghang, huwag ninyong pakinggan. Nakakabenta ako ng milyon-milyon. Marami akong karanasang maibabahagi. Kaya mong tiisin to. Hayaan mong magmalaki pa. Ngayon ipapakita ko kung sino ang tunay na sales expert. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko may pipirma ang kontrata ngayon. Bakit? Dahil mababa ang kalidad ng inyong produkto. Hamon mo ba ang pamilya Shu? Makinig ka. Pipirma ka ngayon sa kasunduang ito anuman ang gawin mo. Kahit ayaw mo, pipirma ka rin. Hindi ako natatakot sa pananakot. Walang may gustong pagsabihan ng masamang ugali mo. Paalam na. Kamusta? Sales expert. Kumusta na ang mga order na kailangang matapos? Narito ka ba para pagtawanan ang pagkabigo ko? Narito ako para paalalahan ka. Kapag walang nabenta sa buwan na ito, magbabayad ka ng multa sa punong tanggapan. Totoo yan. Hindi pwedeng kita lang ang pansinin. Hindi mo nakikita ang mga panganib, hindi ba? Paalam. Sumikyan, sinasadya mong itrap ako. Dinaya mo kaming pumirma sa kasunduan para lang nakawin ang pera namin. Noong pumirma tayo sa kasunduan noon, pero kusang loob ninyong ginawa iyon. Nais ni Mekyan na ibahagi ang negosyo sa inyong lahat para tulungan kayong kumita. Pero wala sa inyo ang may kakayahan dahil kulang sa kakayahan. Babawiin ko lahat ng negosyo ng kumpanya. Paano naman ang utang na ito? Kahit magkapatid, klaro ang pag-uusap sa utang. Pamilya tayong lahat dito. Kaya babawasan ko ang singil. Hindi ka pwedeng umalis. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na pigilan ka. Kumusta ang negosyo ng pamilyang Shu? Ano na ang mga nangyayari? Nagsimula na ng maayos. Pero, may ilang di pangkaraniwang pangyayari na dapat kong iulat. Ang ilang sales channel, pinakasan ng pakikipagtulungan sa atin. Mas pipiliin nilang magbayad ng multa kaysa ipagpatuloy ang kontrata. Hinala ko, may nagpaplano ng masama sa atin. Huwag kang mag-alala. Normal lang ang may atkon o dukubong taong di marunong. Normal na pangyayari yan. Magandang balita, ang sales figure ngayong buwan, lumampas na sa inaasahan. Ano po ang problema? Sa magandang resulta, kapag nalaman ng pamilyang Shu, tiyak na magbabago ang tingin nila sa'yo. Matagal ko nang iniisip. Sa loob ng mga dekada, laging may away ang pamilyang Shu. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ngayong ako na ang pinuno, ayaw kong magpatuloy ito, pwede sana tayong magtulungan para buhayin muli ang pamilyang ito. Bakit kailangang mag-away tayo? Kaya sa tingin ko, magsisimula ako sa sarili ko, babaguhin ko ang pamilyang Shu. Ikaw, gawin mo ang gusto mo. Ang importante ay ligtas ka. Tungkol sa mga miyembro ng Shu, lahat. Nasa iyo na ang desisyon bilang pinuno. May sasabihin ako sa inyong lahat. Simula ngayon, sana ang pamilyang Shu ay itigil na ang lahat ng away. Kailangan nating tumigil. Magsisimula ako sa sarili ko, papatawarin ko ang mga utang ninyo. Mula ngayon, dapat tayong magkaisa. Kung may gustong magtrabaho sa kumpanya, magpasa ng aplikasyon. Gagawin ko ang lahat. Pero, kung may away pa sa hinaharap, paalisin kayo sa pamilya. Kung sang-ayon kayong lahat, Tagaytay. Ito ay dahilan para magdiwang. At mas maganda pa ang balita. Mukhang epektibo ang tinibubuang estratehiya mo. Basta't nagkakaisa ang pamilyang Shu, walang imposible sa ating makakamtan. Nako, delikado ito. Na-cancel na ng lahat ng sales channel ang mga order. Lahat sila'y nagbawi ng order. Mas gugustuhin pa nilang magbayad ng multa kaysa makipagtulungan sa atin. Huwag magpanik. Alamin muna natin ang sitwasyon. Nalaman ng mga tauhan ko na gawa ito ng pamilyang Yu sa kabisera. Maliwanag na ipinagbawal ng pamilyang Yu ang mga kliyente na makipagtransaksyon sa pamilyang Shu. Kung hindi, ang pamilyang Yu ay tututukan ang Haoshan Group. Direktang sila kikilos. Pipilitin nilang ibagsak ang Haoshan Group. Pero, gaano kaya kahirap iyon? Sir,
Sarili mong negosyo ito Ang negosyong ito, ay saklaw ng War God International. Pinupondohan ito ng Victory Fund. Dahil sa koneksyong ito, malakas ang pwesto ng pamilyang Yu sa kabisera. kung ganun, ako mismo ang haharap sa kanila. Tio Yu, kailangan ninyong tumindig para sa pamilyang Su. Hehe, huwag kang mag-alala. Naputol ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Shu. Ang hangarin lang ng pamilyang Shu na makapasok sa mataas na lipunan ay pantasyang walang katuturan. Tio Yu, yang manugang nilang si Chu Feng ay matigas ang ulo. Mag-ingat pa rin kayo. Hehe, katawa-tawa. Ang makapangyarihang pamilyang Yu ay may war god. Bakit ako matatakot sa isang walang kilalang taong tulad niya? Pag-uusapan mo nga ang tao, bigla na lang siyang darating. Huwag mo silang papasukin. Umalis ka na! Ang aming chairman ay ayaw makipagkita sa tulad mong hamak. Natatakot ba ang inyong chairman? Oo, natatakot siya. Natatakot na baka madumihan mo ang mga mata ng chairman. Magmadali ka't umalis. Lumayas ka rito. Makinig ka, kami sa Haoshan Group ay subsidiary ng War God Company. Maraming Panginoon mula sa War God ang madalas naming makita. Katulad ni Tian Yao. Nakilala na namin lahat. Ganun ba? Kung ganun, Tianyo, halika rito agad. Narito na ang inyong Panginoong Tianyao. Pwede na ba akong pumasok? Akala mo ba tanga ako? Kung sinasabi mong si Lord Qianbird ay si Lord Qianbird. Mukhang wala namang silbi ang mukha mo. Lumabas ka at walang nakakakilala sa'yo. Pwede kang tapakan ng iba ng basta-basta. Gagawin nila ang gusto nila. Lumapit ka rito sandali. Tarantado ka. Kinain mo ba ang puso ng oso at tapang ng leopardo? Pangahas mong hinadlangan si Panginoong Qianbird. Panginoong Qianbird, di ko inakalang mismong dadalaw kayo rito. Paumanhin sa diwastong pagtanggap. Sana'y patawarin ninyo ang pagkukulang. Panginoong Qianbird. Mismong nagpunta kayo rito para... Walang importante. Nadaan lang ako sa lugar. Nabalitaan ko sa seguridad ninyo. Ang Haoshan Group ay suportado ng War God International. Pinigil nila si Ji-Chu na pumasok. May koneksyon ang asawa ni Ji-Chu sa War God. Kaya dumating ako para alamin ang sitwasyon. Naintindihan ko. Maaari na ba akong pumasok sa kumpanya? Siyempre. Kayong mauna. Mukhang ang dalagang Shu na ay isang tunay na kagandahan na nakakuha ng pansin ng War God. Eksakto. Naisip mo ba kung gaano komportable ang putang inang ito? Komportable ba siyang suotin ito? Si Ji-Yu, tama ba? Diretso lang ang salita ko. Napunta ako dito para... Sabihang huwag ninyong hadlangan ang pamilyang Shu. Hahaha. Ji-Chu, nagbibiro ka. Paano ko hahadlangin ang pamilyang Shu? Hahaha. Ngunit, ang kompetisyon sa merkado ay patas na laban. Ang panalo ang makakakuha ng lahat, di ba? Kung mahina ang pamilyang Shu, pampamat di makipagkumpetensya, wag ninyo akong sisihin. Tama si Ji-Yu. Kung ganun, hindi na ako magpapakampante. Saan mo nakuha ito? Galing lahat ito sa Haoshan Group. S-level na dokumento ang klasifikasyon ng mga ito. Ang kaya ni Ji-Yu, hindi dapat ikinukubli sa iba. May kasabihan. Ang panalo ang kukuha ng lahat. Kung ihaharap ko ang mga dokumentong ito, sa Inspection Bureau, Huwag kang magmalabis. Mainis ang War God sa'yo. Di maganda ang kahihinatnan mo. ganun ba? Madali kausap ang War God. Subukan nating tawagan siya. Isipin mo na lang aksidente. Sa susunod, sariling kakayahan na lang natin sa negosyo. Ayos yan. Sisiguraduhin ko na sariling kakayahan ang gagamitin ko. Sana
Hindi mahina ang kakayahan ni GU. Sa War God International tayo dapat umasa. Ang makipagkompetensya sa akin, may isang hamon. Nako, mukhang masaya ka. Siyempre, alam mo ba, kaninang hapon, sunod-sunod na tumawag ang mga kliyente para humingi ng tawad. Gusto pa raw makipagtulungan sa atin. At yung mga penalty dati, di na rin nila hinabol. Ngayon, kumita pa ako sa mga penalty. At kapatid, Talagang magandang balita yan. Halika. Magprutas tayo bilang pabuya. Anak, tingnan mo. Hindi ba maganda ang real estate project na ito? pang world class ang mga proyekto ng War God International. Siyempre, magaganda talaga. Kung gusto mo, umutiwa. Kukunin natin ito. Hoy, Ginoong Chu. Anong pagkakataon mukhang nagkita ulit tayo ang babaeng ito si Miss Issue nga, di ba? Haha, talagang maganda. Hindi ko inasahang makita ka ulit. Ito ay Pangulo ng kumpanyang Shu at asawa ko rin. Kumusta, Ginoong Yu? Sa palagay ko kayo'y interesado sa lote ngayon, totoo. Siyempre, gusto ng asawa ko. Dapat makuha namin. Binata, huwag kang mayabang. Mag-ingat ka, bantayan ang pananalita. Tulad ng sinabi ko, talino ang labanan. Ang proyektong ito may simulang presyong 30 milyon. Tataas ng 10 milyon bawat tawad. 40 million. 50 milyon. 60 million. 70 milyon. May karagdagang tawad pa? 80 million. 90 milyon. 90 milyon unang tawag. 90 milyon pangalawang tawag. 200 milyon. 200 milyon unang tawag. 200 milyon pangalawang tawag. 200 milyon pangatlong tawag. Nabenta. Kanina di ko alam sino nagsabi. Kailangang makuha. Katawa-tawa. Wala si GU sa proyektong ito. Tama ba? Iba ako. Ako ang napiling partner. Kahit na di ko makuha buong proyekto, makukuha ko pa rin ang parte. Huwag kang mag-alala. Hindi matatangay ang proyektong ito. Meikyan. Ito nang. Kontrata para sa proyektong real estate. Paano mapapasama ang kumpanya natin? Jian Yao ang nagpabigay nito sa'yo. Sabihin, pirmahan mo lang ito. Magkakabisa na ang kontrata. Palayasin nyo ang dalawang to. Huwag ninyong sirain ang swerte ko. Isang pagkakataon lang ibibigay ko. Umalis kayo sa daan. Pag hindi, huwag niyong sisihin ako. Ang lakas ng loob mo, mangahas ka sa lupain ng Diyos ng digmaan? Humarang sa daan ko. Kahit ang pinakamataas na Diyos, maninikluhod sa akin. Ikaw? Huwag kang lalapit pa. Anong nangyayari sa labas? Bakit magulo? Sakto ang dating mo. Ito yung dalawang natalo sa bidding nun. Ngayon, nanggugulo na naman sila. Baka magalit ang Diyos ng digmaan. Pinaalis ko sila ng mahinahon. Hindi lang sila nagpasalamat, sinaktan pa ang tauhan ko. Mga tangang pasaway. Sawa na yata sila sa buhay. Sir, para sa Project VP po kami. Noon, napahiya sila sa harap ko. Ngayon, sinadya nilang gumulo. Wala silang kinalaman sa Project VP. Parusahan nyo ng gusto to. Isipin nyo na lang, utang na loob ko to. Sige, ako na ang bahala. Dalhin nyo itong sa opisina ko. Huwag nyo kaming hawakan. Bantayan nyo ang mga kamay nyo. Tingnan nyo na lang. Pwede rin yan. Kayong lahat,
sumuway sa mga alituntunin ko. Magsalita kayo. Paano nyo babayaran? Anong gusto nyo? Madaling sabihin, magbabayad kayo ng 10 million sa tiyuhin ko at magmano bilang pagsusori o kaya putulin nyo isang kamay. Tapos na ang usapan. Ito ang kontratang pinirmahan ng kumpanya nyo direktang ibinigay ni Panginoong Chidori. Imposible. Talagang imposible ito. Peke ito. Panginoong Chidori hindi nagsabi na makikipag-partner sa inyo. Paalisin nyo ang mga sinungaling na to dito. Ganito pala ang galawan nyo bilang project manager. Ito ay ari ng Diyos ng digmaan. Kayo ilan ang buhay nyo para magpasigurista dito? Chu Feng, may masasaktan dito? Dahil sa asawa ko, pagbibigyan ko kayo. Tigil. Huwag bastusan. Si Presidente sabi nila pumapalag. Tanggal ka na. May, hatakin niyo palabas. Vice Presidente, bakit? Patahanin niyo. Vice Presidente. At ito, isama niyo rin. Sige, titingnan natin yan. Huling-huli na kayo. Ang dumi-dumi dito kayong dalawa, tabi. Sa opisina na lang tayo mag-usap. Chu Feng, Shumiken, handa kayong lahat sa akin. Oy, kumusta? Gusto kong makipag-ugnayan sa War God Fund, Panginoong Chidori. Sa panig ko. Bakit mas masaya pa kayo kaysa sa akin? Anak, ngayon ang aming pamilyang Shu ay posibleng umangat sa susunod na antas. Tingnan mo ito. Tama, basta makuha natin ang kontrata mula sa War God Fund. Ang pamilya nating Shu ay lubos na susuportahan ng War God International sa hinaharap. Sino ang maglakas loob umapi sa atin? Ano ang nangyayari sa imbitasyon mula sa War God Fund? Kung binigay nila, tanggapin natin, pero bakit peke ang ibinigay? Kumpirmado ng tauhan ko si Yu mula sa Haoshan Group ang nasa likod nito. Si Yu na naman, ayaw pa ring umurong. Ipaintindi natin sa kanya ngayon, ang kahulugan ng pagiging masyadong listo. Pawang walang saysay ang mga imbitasyon. Paparatingin lamang sa facial recognition. Chu Feng, tingnan mo ang laki ng event na ito, ang daming security guard. Baka dumating mismo ang War God. Ano sa palagay mo ang hitsura ng War God? Matanda kaya siya? Malamang. Kasing pogi ko siya. Paraan. Mga bulag, harang pa kayo sa boss namin. Gusto nyo ng gulo? Binibining Shu, diretsuhan na kita. Ang imbitasyong dala mo, parang kahina-hina lang. May problema ba? Ang imbitasyong ito, mo halatang peke. Ang lakas ng loob mo, mangdaya ka pa sa peking imbitasyon. Huwag kang magulat kung mapaalis ka. Ha. Ang sayo ang peke. Ang mababaw ang kaligayahan. Anong ipinagmamalaki mo? May iken. Sa iyong estado, pwede kang pumasok kahit walang imbitasyon. Ngayon, kami hindi na nagkolekta ng imbitasyon. Puro face recognition na. Kayo dalawa harapin ang camera. Pasensya na po, kayong dalawa wala sa listahan ng bisita. Hindi kayo makakapasok. Dilat ang mga mata nyo. Ito ay VIP na imbitasyon. Lahat ng VIP face recognition lang. Ayaw kong maniwala. Sira siguro ang makina. Pasukin natin sila. Ikaw si Miss Shu, di ba? Hindi mo na kailangang magpa-verify. Tuloy kayo. Makakapagdala ka ng ilang tao. Nasa labas lang ako ng venue. Ikaw na bahala rito. Tay, hindi mo ba napapansin ang War God? Iba ang trato sa pamilyang Shu. Kailangan ko bang sabihin kahit bulag makakaramdam niyan? Hindi kailangan ng card ng Super VIP. Si Lord Qianbird wala siyang ganyang pribilehiyo. Kung ganun nga,
Dapat ba nating miss issue diretso na sa War God? Hehe. Mamaya sa banquet, diretso ako sa kanya para sa kolaborasyon pagkatapos. Desisyon na yan, tara na. May Kian, maglibot ka muna. Pupunta muna ako sa CR. Anong napaka-urgent na kailangan mo ako? Naaalala niyo po ba ang nagwasak sa pamilya Chu? Ang lakas na iyon? Hinahanap nila kayo nitong mga nakaraang araw. Mukhang oo nga. Narating na nila rito. Nakarating na ba sila? Sila ang pumatay sa buong pamilya ko noon. Iniwan akong isang ulila. Takpan ninyo at patagalin ang oras. Lakas. Halos bumalik na ang lakas ko. Ginoong Shu Xiaojie, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin? At saka, paano ka nakapasok? Paano ako nakapasok? Huwag kayong mag-alala, Miss Issue. Tungkol sa atin, syempre pag-uusapan natin ang pakikipagtulungan. Wala akong interest. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Alam mo namang may War God na sumasaklaw sa Haoshan Group. Ikaw, isa ka lang palamunin. Kayong lahat, hulihin ninyo ang gago. Kayong lahat. Sigil, bitawan ninyo ako. Mukhang alam na nila ang tunay kong pagkatao. Ibigay mo ang CCTV footage mula sa kagabing handaan. Binura ang backup. Huwag ibunyag. Hindi ko inakala. Ikaw pala ang lihim na mandirigma. Ang pinatalo ako sa'yo. Siyempre, hindi nakakahiya. Surveillance, mari kong iwan sa'yo ang surveillance. Ngunit ang backup data na i-leak na. Kanino mo ibinigay? Alam na ng buong Kyoto ang mandirigma ay may kaaway. Kanino ko pa ba maibibigay? Huwag masyadong mayabang ngayon pa lang. Mukhang ngayon ang mandirigma ay hindi naman ganoon kagaling, hahaha. Labinlimang taon kitang pinabayaang makatakas. Panahon na para tapusin ito. Ginoong Wu, ang bidding na ito maaaring maging pinakamalaking hadlang. Kung ganito na ang sitwasyon, humanap ng paraan para puksain sila. Tandaan, walang dapat makatakas. Opo. 15 taon kitang pinabayaang makatakas. Panahon na para tapusin ito. Walang hahawak sa mga gamit ko ngayon. Delikado ito na ospital si Shu Hao. Sino ang may gawa nito? Huwag mag-alala. Imbestigahan ko ito. Sir, Nalaman mo na ba? si Wu Quan ng Grupo Wu ang may gawa, sir. Ang awayang dugo noong 15 taon. Gawa rin niya iyon. Ang pinakamahalaga na ngayon ay putulin ang ugnayan sa pamilyang Shu. Kung hindi manganib ang kaligtasan ng pamilyang Shu. Edik, masasaktan ang dalagarang inina usumyan sa butal ang dalamila. Habang mas determinado akong umalis, lalo siyang masasaktan. Kung ganun, mas ligtas siya. 15 taon na ang nakalipas. Maaaliw na ang kaluluwa ng aking mga magulang. Ipaghiganti ang pamilya. Ay, nakabalik na ako. Paalala.
Meikian, aalis na ako. Ingat ka dyan. May iniwan pa ba siya? Uy, saan ka pupunta sa ganitong oras? Nahuli ako. Saan? Sa may bodega. Mirekshu, umalis na kayo agad. Bitag ito. Nagkita na naman tayo. Sabi ko na nga ba, kapag lumabas ka na, hindi kita pababayaan. Pero malalim ang ugat ng pamilya, di ba? Dinaan ka niya dati sa hiya. Ipinanganib mo buhay mo para lang iligtas siya. Pasensya na, Mr. Shu. Pinuwersa nila ako. Pakawalan mo siya. Pasensya na, Mr. Shu. Gapusan mo siya. Kayong lahat. Hindi ko inasahang darating ka agad. Kasi mababa ang bantay mo. Masyadong mababa. Sana sa pagpanaw mo. Matigas pa rin ang dila mo. Akala mo ba sa ganito? Matatalo ako? Mas magaling pala ang grupo ni Mr. Wu. Madaling makapasok. Madaling makihalubilo mga tauhan ko. Tingnan natin. Kung gusto mo pang makipag-unahan sa akin, o iligtas siya. Bilisan mo at pakawalan siya. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Mukhang nagmamalasakit ka talaga sa kanya. Ang gusto ko ay ang pinakamahalagang bagay para sa'yo. Isip na ibon. Ipunin ang lahat ng tropa. Hanapin si Meikian sa loob ng 30 minuto. Opo. Gawin mo ang gusto mo. Di mo na makikilang buhay si Meikian. Huli na, umalis ka na ngayon. Mas malala. Sabay tayong mamamatay. Alam ko na, ikaw ang wargat. Hindi ako war god. Batang iniligtas mo lang noon. Isang batang iniligtas mo. Kaya, itinago mo yung sulat para sa akin, para protektahan ako. Ha, malalim talaga ang nararamdaman mo. Nakakaawa, mawawala sa impyerno ang damdaming to. Huli na talaga. Magtiwala ka sa akin. Bakit? Nakakapagod na makipagplastikan sa'yo. Ikaw pala. Kamusta? Di ka pa nasisiyahan sa palabas. Ano nangyayari, Shu Mei Jiao? Nangahas kang magtaksil sa akin. Magkakaisa na ngayon ang pamilya Shu. Kung makikipagtulungan ka sa planong ito, pwedeng kalimutan ang lahat ng nakaraan. Nakita mo rin naman. Handa nang magpakasakit si Meikian para sa pamilya. Iaalay pati ang buhay niya. Kung magpapatuloy ka sa pagtatrabaho kay Wu Quan, alam mo na ang kahihinatnan nito. Ang pakikipagsabuatan ko sa'yo ay para makakuha ng panahon, para makapasok si Mei Jiao sa data room mo at nakawin ang mga lihim ng negosyo mo. Puno ito ng ebidensya laban sa'yo. Naaalala mo nang gumamit ka ng pekeng ebidensya para sirain ang pamilya namin. Pero ngayon, totoo ang lahat ng ito. Chu Feng. Akala mo papatayin kita? Hindi ako ganun katanga. Nasa ibaba lang. Chu Feng. Marami pang gustong pumatay sa'yo, hindi lang ako. Hinahanap ka na ng mga Hapones at Eagles. Dapat mamatay kayong lahat. Alam mo ba? Ha ha ha.
maghanda ka sa kulungan. Chufeng, hintayin mo lang. Oras na para kumilos ako. Chufeng. Dapat kang makabalik ng buhay. Miss, bilisan mo. Nakabalik na ang manugang. Isara ang pinto. Hindi namin tinatanggap ang taong ito. Manugang, sa mga araw na wala ka, araw-araw kang hinanap ng binibini. Pumasok ka at aliwin mo siya. Tatay, nauwi na ako. Buti naman at nakauwi ka na. Pati mga dokumento mo, baliktad pa ang pagkakadala. Tatay, kasalanan ko ito. Hindi ko dapat umalis ng walang paalam. Bilang lalaki, mas uunahin ko ang karera ko. Sa susunod na aalis ako, magpapaalam muna ako. Ngayong nandito na ako, magpahinga kang mabuti. Para naman sa akin, hintay pa rin ako ng apo. Tatay. Tatay, magpapahinga muna ako, hahaha. Itinapon ko na lahat ng gamit mo sa bodega. Sino nga ba mag-aakalang babalik ka? Ako lang. Tulog kasabay ng kalat. Ang ganda pala rito. Hindi imposibleng bumalik, di ba? Huy, huy! Anong ginagawa mo? Sabi ni tatay gusto na niyang magkaapo. Sige. Ang ganda ng pagkakasulat nitong artikulo. Panginoon ng digmaan, tapos na ang isang taong kontrata natin. Ito ang bayad mo. Madam, pwede tayong magtuluyang magtrabaho. May discount kapag long-term ang booking. Pwede naman i-renew ang kontrata. Pero nas palawakin ng kumpanya sa capital. Pwede bang suportahan mo kami, Panginoon ko? Hay, ito ang perang kinita ko sa isang taon. Para sa iyo lahat ito, madam. Pati mga ari-arian sa pangalan ko. Naisip ko, madam, pwede bang gamitin natin ang kita ng kumpanya para alagaan mo ako habang buhay?